Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 671, ang espiritu ng kalawakan. Gaano kayabang si Diling? Sa pag-iisip ng karamihan, si Diling ay napakamayabang. Hinamak niya si Junmo Shi at ang kanyang vital energy ng katwiran at ang kanyang immortal na espiritu. Si Junmo Shi ay isang napakalakas na magsasaka, ngunit hinamak siya ni Diling. Sa mga mata ni Diling, si Duan Wu daw lang ang naroon. Kailangan nating lumaban para mapatunayan ang iyong mga paniniwala. Walang pakialam na sabi ni Junmo Shi. Mukha siyang kalmado at payapa, lalo na nang marinig niya kung gaano kamayabang si Diling. Mag-away tayo, ikaw muna. Sabi ni Diling na mukhang proud at may tiwala sa sarili. Mukhang sigurado siyang mananalo siya. Walang makakatalo sa kanya. Si Junmo Shi ay naglabas ng mas mahalagang enerhiya ng katwiran na naglalabas ng malalakas na tunog ng pagsipol. Siya ay tumalon pasulong at lumapag sa harap ni Diling, isang nakakatakot na puyong ng enerhiya ng katwiran ay nagsimulang umikot. Sa wakas, naglabas si Diling ng ilang chi at puwersa. Ito ay isang napaka-brutal na enerhiya sa kalangitan. Iniunat niya ang kanyang braso at niyugyug ito, agad na inatake ang mahahalagang enerhiya ng katwiran. Si Diling ay talagang walang takot. Ang kanyang kamay ay tumawid sa vital energy ng katwiran at nagpatuloy sa paglipat patungo kay Junmo Shi. Malamig nang umiti si Junmo Shi, tumalon siya, at ang chi ng katwiran ay nagsimulang umikot ng buong bilis. Hindi man lang niya pinansin ang kamay ni Diling, nag-concentrate lang siya sa sarili niyang atake. Ha! Sumimangot si Diling at agad na binawi ang kanyang kamay, tila nababaliw sa hangin ang vital energy ni Junmo Shi ng katwiran. Enerhiya ng katwiran, sirain ang lupa at langit. Galit na sigaw ni Junmo Shi. Ang kanyang lakas ay tila kayang sirain ang mga karagatan at kabundukan. Ang napakalaking halaga ng mahahalagang enerhiya ng katwiran ay patuloy na nagpapahirap sa katawan ni Diling. Malamig na umungol si Diling. Ang kanyang damit ay lumilipad sa hangin. Muling ginalaw ni Diling ang kanyang kamay, at ang buong paligid niya ay parang napunit ang kapaligiran. Ang mga malalakas na tunog ng pagsipol ay lumitaw, at ang kanyang mga enerhiya ay umatake sa mahalagang enerhiya ng katwiran. Boom! Isang nakakatakot na tunog na parang banggaan ang kumalat sa hangin. Isang unos ang nabuo mula sa pakikibaka. Si Junmo Shi ay umatras ng 3 hakbang ngunit hindi gumagalaw si Diling. Nanatili siyang nakatayo na parang walang makakaapekto sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo ako kayang karibal. Walang silbi kung aasa ka sa iyong walang kamatayang espiritu para lumaban-laban sa akin. Hindi ako ganoon katanga. Walang pakialam na sabi ni Diling. Ilang sandali bago, walang pakialam si Junmo Shi sa pag-atake ni Diling. Kasabay nito ay umatake siya gamit ang kanyang vital energy of righteousness. Ibig sabihin noon ay umaasa siya sa kanyang immortal na espiritu upang labanan ang pag-atake ni Diling, ngunit hindi ganoon katanga si Diling. Alam niyang mabilis na makaka-recover si Junmo Shi ngunit hindi siya maka-recover ng ganoon kabilis. Walang makakatalo sa akin, nasa akin ang dugo ng langit. Kailangan kong ipakita sa iyo kung gaano kalakas ang dugong iyon. Sabi ni Diling, isang nakakatakot na dugong chi ang nagsimulang kumalat sa hangin habang siya ay naglabas ng ilang kalawakan na dugo chi. Si pure chi ay umuungal at gumugulong sa hangin ng malakas. Gaano kalakas? Hindi nakakagulat na si Diling ang pinakamalakas na magsasaka sa kompetisyon. Akala ng karamihan. Grabe talaga ang lakas ni Diling. Ang kanyang chi ay nakakapagpayugyug na sa mga tao, tila ito ay makapagpapasuffocate pa sa kanila. Itinaas ni Diling ang kanyang kamao, at tila nawawala ang oxygen sa hangin. Ang brutal na kalangitan na si Chi ay lumitaw sa kanyang kamao. Junmo Shi, dahil ginagamit mo ang iyong immortal na espiritu, ipapakita ko sa iyo ang lakas ng kalawakan. Sabi ni Diling habang tumatalon pasulong. Umikot ang kapaligiran sa paligid niya. Tila isang nakakatakot na pisikal na lakas ang pinalapot ng kamao na iyon. Mahalagang enerhiya ng katwiran, hindi masisira. Sabi ni Junmo Shi nang makita niya ang nakakatakot na kamao na iyon. Siya ay walang takot. Siya condensed kanyang vital enerhiya ng katwiran mukha na kamauulo. Kumalat sa hangin ang mga dagandong, nawasak ang suntok ni Junmo Shi. Gayunpaman, hindi sumimangot si Junmo Shi. Ang kanyang kaliwang kamay ay napuno din ng mahalagang enerhiya ng katwiran at patuloy na gumagalaw patungo sa Diling. Hindi siya tumigil sa pagsulong kahit isang segundo. Ang kanyang kanang kamay ay nasugatan ngunit napakabilis na nakabawi. Walang silbi. Walang pakialam na sabi ni Diling. Nag-condense siya ng kaunting lakas ng kalawakan sa kanyang kaliwang braso at inatake si Junmo Shi gamit ito, hindi natarante si Diling. Hindi makapaniwala si Junmo Shi. Itinaas niya ang kanyang ulo at mga kamay, pagkatapos ang kanyang nakakatakot na vital energy ng katwiran ay bumagsak sa kalangitan. Ang mga enerhiya ay umiikot ng marahas habang ang isang nakakatakot na dragon ay lumitaw mula sa kanyang mga kamay. Boom boom boom. Nanginginig ang lupa. Ang nakakatakot na dragon ay nagpa-atras sa katawan ni Diling at malamig na umungol, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay tila malamig. Hindi ka panipaniwala, iyon ay hindi ka panipaniwala. Namangha ang mga tao. Ayaw nilang makaligtaan kahit isang segundo ng laban na iyon. Ang immortal na espiritu ng dragon ng katwiran ni Junmo Shi ay nakakatakot. Nagawa nitong itulak si Diling pabalik.
Dahil dito, hindi na kailangan ni Junmo Shi na harangin ang mga pag-atake, maaari na lang siyang umatake ng walang tigil. Kahit na nakalusot lang si Junmo Shi sa pinakatuktok ng ikawalong layer ng Zuan Qi, napakalakas niya. Ang mga ordinaryong cultivator ng ikasyam na layer ng Zuan Qi ay hindi makakalaban sa kanya, ngunit si Diling ay nasugatan lang ng kaunti. Pareho silang hindi kapani-paniwala. Hinawakan ni Diling ang kanyang bibig at may nakitang dugo sa kanyang mga daliri. Dumudugo ang bibig ni Diling. Siya ngayon ay tumingin lalo na mabangis. Napakabuti, ang iyong walang kamatayang espiritu ay napakabihirang at misteryoso. Ngunit ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang espiritu ng kalawakan. Boom! Naglabas si Diling ng ilang dugo sa kalangitan, at naramdaman ni Junmo Shi na siya ay inapi ng pisikal na lakas. Ang buong atmosphere at fighting stage ay nanginginig ng marahas, nanginginig sa parehong tempo ng puso ni Diling. Ang espiritu ng kalawakan ay hindi nakikita. Ginagamit nito ang lakas ng kalawakan para kontrolin ang earth at langit. Walang pakialam na sabi ni Junmo Shi. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng impresyon na nasa ibang mundo siya. Kaya alam mo ang tungkol sa aking espiritu. Maaaring mayroon kang immortal na espiritu at hindi mamamatay ngunit ngayon alam mo na hindi mo ako matatalo. Sabi ni Diling na gumawa ng malalaking hakbang. Naikuyom niya ang magkabila niyang kamao at ang lakas ng kalawakan ay sumikip sa buong katawan niya. Pagkatapos ay naglunsad siya ng mga alon na lumipat patungo kay Junmo Shi kasunod ng mga kamao ni Diling. Lakas ng malaking dragon. Galit na sigaw ni Junmo Shi. Isang nakakatakot na lakas ng dragon ang lumabas sa hangin ngunit natakpan ito ng espiritu ng kalangitan ni Diling. Ang lakas ni Junmo Shi ay inapi, ang lakas ng kalawakan ay naging mas malakas sa sandaling iyon. Parang wala nang iba sa mundo. Boom! Isang nakakatakot na lakas ang bumagsak sa katawan ni Junmo Shi na nagpalipad sa kanya. Kasabay nito, isang nakakatakot na lakas ang samalo sa kanya sa kalagitnaan ng paglipad. Tumalon si Diling at handa siyang hampasin muli si Junmo Shi. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, titingnan ko kung hanggang kailan mo matitiis ang aking mga pag-atake gamit ang iyong walang kamatayang espiritu. Bakit magtitiis? Tanong ni Junmo Shi nang walang pakialam ng ngiti. Pagkatapos ay dinagdag niya. Sumusuko ako. Nahulog siya sa lupa na parang nalalagas na dahon. Natalo siya pero wala siyang pakialam. Paano hindi mo ako pinatay kahit na ikaw ay napakamayabang at napupuot sa aking walang kamatayang espiritu? Tanong ni Junmo Shi. Tapos tumalikod na siya at bumalik sa upuan niya. Nawala siya, ano? Tunay na mas malakas si Diling kaysa sa kanya, ngunit hindi niya magagamit si Junmo Shi ayon sa gusto niya. Hindi niya maaaring takutin si Junmo Shi o gamitin siya bilang isang puppet. Nakita mo ba kung gaano siya kalakas? Tanong ni Junmo Shi kay Linfeng, nakangiti pa rin. Tumanggo si Linfeng, talagang nakakatakot si Diling. Kung alam mo kung gaano siya kalakas, sana maipaghiganti mo ako. Nakangiting sabi ni Junmo Shi. Natalo siya pero hindi ganoon kahalaga sa kanya, normal lang sa frame battle ang pagkatalo at pagkapanalo. Walang sino man ang maaaring maging walang hanggang nagwagi. Palaging may mas malakas na tao. Gagawin ko ang aking makakaya. Sabi ni Linfeng na tumatango. Tumingin siya kay Diling. Mahirap kalabanan siya. Pagkatapos ng labanang iyon, isa na si Diling sa ikatlong pinakamahusay na magsasaka at si Junmo Shi ay maaaring mapunta sa ikatlo o ikaapat. Nakadepende ito sa kanyang pakikipaglaban kay Linfeng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 672, ang lakas ni Duan Wu daw. Hindi kapani-paniwala sina Diling at Junmo Shi, pareho silang hindi kapani-paniwala. Diling at ang kanyang espiritu sa kalangitan sa kanyang nakakatakot na mga suntok, ilang jin ng kapangyarihan ang taglay nila. Ang malaking dragon ni Junmo Shi ay nawasak pa, ang isang tunay na dragon ay maaaring pinatay ni Diling. Si Junmo Shi ay natalo pa rin sa pakikipaglaban sa kanyang immortal na espiritu ng dragon at sa kanyang mahalagang enerhiya ng katwiran. Ang susunod ay si Duan Wu daw. Kumikinang ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Zhu Xia at sinabi, "Pumunta ka dito." Si Zhu Xia ay awkward na nakatingin kay Duan Wu daw. Natalo na siya laban kina Junmo Shi at Linfeng, hindi siya matatalo sa pagkakataong ito. Kung gagawin niya, hindi man lang siya makakatapos sa pang-apat. Kung tutuusin, maaaring talunin siya ni Diling tulad ni Linfeng at Junmo Shi. Wala siyang pagkakataong talunin si Diling kaya kailangan niyang talunin si Duan Wu daw. Kailangan kong manalo. Naisip ni Zhu Xia na determinado. Tahimik siyang humakbang pasulong at tumingin kay Duan Wu daw. Sumuko. Malamig na sabi ni Duan Wu daw. Mukha talaga siyang mayabang sa harap ni Zhu Xia. Sa kanyang mga mata, si Zhu Xia ay hindi isang banta. Mas lalo pang kinabahan ni Duan Wu daw si Zhu Xia. Naisip lang niya na maaari siyang manalo ngunit ngayon ay sinasaktan ni Duan Wu daw ang kanyang kumpiyansa. Nagulat din ang mga tao. Si Duan Wu daw ay mayabang at agresibo, malamang nakasing lakas siya ni Diling. Sinabi lang niya kay Zhu Xia na sumuko ng napakatahimik, na parang ito lang ang lohikal na pagpipilian. Walang suspense para kay Duan Wu daw dahil alam na niya ang resulta ng labanan. Gusto ko pa rin makita kung gaano kalakas ang Crown Prince ng Zuyo, bakit ako susuko? Tanong ni Zhu Xia na mukhang malungkot. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan nang sabihin sa kanya ni Duan Wu daw na sumuko, isang nakakalungkot na kahihiyan. Ha?
Itinaas ni Duan Wudao ang kanyang ulo at binalik ang tingin kay Zusha. Isang nakakatakot na liwanag ang lumitaw na tila sobrang brutal at nakasisilaw sa mata, siya ay may lakas ng isang warlord. Nakakatakot na warlord. Akala ng karamihan. Si Duan Wudao ay katulad ni Diling, siya ba talaga ang koronang prinsipe ng Zuyu? Mamatay. Sigaw ni Duan Wudao. Isang nakakatakot na gininto ang enerhiya ng warlord ang lumitaw, ang gininto ang enerhiya na iyon ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol habang ito ay naglulunsad patungo sa Zusha. Nanginginig ang buong stadium. Natakot si Zusha na harapin ang kakilakilabot na pressure na iyon. Warlord Punch. Ang kamao ni Duan Wudao ay tila kaya nitong sirain ang planeta, tulad ng isang walang katulad na warlord. Ang nakakatakot na enerhiya ng warlord ay tumaas sa hangin. Naramdaman na lang ni Zusha na nanginginig ang kanyang mga kalamnan, sinusubukan niyang ilabas ang ilang bangkay na si Chi ngunit wala itong silbi. Ang kanyang bangkay na si Chi ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa warlord ni Duan Wudao na si Chi. Ang prinsipe ng Zuyu ay may dugong espiritu ng hari. Maraming tao ang nanginginig nang maramdaman nila ang Chi ni Duan Wudao. Nakakatakot ang lakas. Si Duan Wudao ay nagmamay-ari ng Warlord Chi at natutunan niya ang suntok ng Warlord, napakahusay. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay matututuhan lamang ng mga monarko. Si Duan Wudao ay ang koronang prinsipe at may ugali ng isang warlord. Para sa kanya, ang pag-aaral ng gayong kasanayan ay ganap na normal. Boom! Ang suntok ng warlord ay winasak ang bangkay na si Chi, hindi man lang ito nagkaroon ng oras para mag-condense bago ito nawasak. Espiritu ng bangkay. Galit na sigaw ni Zusha. Lumitaw ang kanyang espiritu at nag-transform siya bilang isang multo. Isang nakakatakot na bulok na hangin ang nagsimulang umihip at umusad. Ang bangkay na si Chi ay dumiretso sa Duan Wudao. Gusto ni Duan Wudao na talunin si Zusha sa isang suntok, ngunit hindi niya iyon pinayagan. Walang kabuluhan. Malamig at agresibong sabi ni Duan Wudao. Isang nakakatakot na suntok ng warlord pagkatapos ay muling binomba ang kapaligiran. Pagkatapos ay hawak ni Duan Wudao ang ilang uri ng lakas sa kanyang kamay. Biglang nakaramdam ng hindi komportable si Zusha. Parang pinipiga ng kung ano ang bulok niyang espiritu at saka tinatakan. Ang kanyang mukha pagkatapos ay naging nakamamatay na mapatla. Ang sitwasyon ay nagiging masama para sa kanya. Mawala. Galit na sigaw ni Duan Wudao. Agad niyang binomba ng kanyang kamao ang bulok na kaluluwa at naitaboy si Zusha. Tumalsik ang dugo kung saan-saan habang siya ay nasugatan ng husto sa pagkakataong ito. Piraso ng basura. Pinagaksayahan mo ako ng oras. Malamig na sabi ni Duan Wudao. Bumalik siya sa kanyang upuan at ang kanyang agresibo at marahas na boses ay umaalingaw pa rin sa ulo ng mga tao. Kahit na ang labanan ay maikli, ito ay hindi kapanipaniwala. Katulad ng uri ng labanan na maya-alok ni na Jun Moshi at Diling. Nagawa ni Duan Wudao na masaktan ng husto si Zusha sa dalawang pag-atake. Nakakatakot si Duan Wudao. Baka siya ang pinakamalakas na magsasaka sa kompetisyon. Akala ng maraming tao sa karamihan. Akala ng ilan sa kanila ay mas malakas pa si Duan Wudao kaysa kay Diling. Masyado siyang malakas, natalo niya si Zusha sa 2 hit. Alam nilang lahat kung gaano kalakas si Zusha. Maaaring mapunta siya sa ika-5 sa pagtatapos ng kompetisyon, ngunit pinalabas siya ni Duan Wudao bilang isang mahina gamit ang kanyang warlord na suntok. Tinawag pa niyang kalokohan si Zusha. Lahat sila ay mga henyo ngunit may pagkakaiba din sa pagitan ng ilang mga henyo, hindi sila lahat ay malakas. Halimbawa, si Duan Wudao ay mas malakas kaysa kay Zusha. Nakatuon si Diling kay Duan Wudao, siya ang magiging pinakamalakas niyang kalaban. Noon pa man ay itinuring niya siya bilang iba pang pinakamalakas na magsasaka sa Great Competition ng Zuyu mula noong unang beses niyang makita si Duan Wudao. Noon pa man ay naniniwala siya na bukod sa kanya, walang ibang makakalaban. Namangha si Lin Fang kay Duan Wudao. Gaano siya kalakas? Si Duan Wudao ay brutal at marahas. Hindi niya pinatay ang mga hindi nakasakit sa kanya ngunit hindi siya nagdalawang isip na patayin ang kanyang mga kaaway. Hindi akalain ni Lin Fang na magiging ganoon kalakas si Duan Wudao. Hindi katakataka na labis na naniwala si Duan Wuya sa kanyang kapatid. Kahit na natapos si Lin Fang sa top 9, hindi niya matatalo si Duan Wudao. Alam na alam ni Duan Wuya kung gaano kalakas si Duan Wudao. Ang lakas ng selyadong pinto. Bumagsak si Zusha sa lupa habang ang dugo ay tumalsik mula sa kanyang bibig. Ilang sandali pa, sinuntok siya ni Duan Wudao gamit ang lakas ng mga selyadong pinto at ginawang totoo ang kanyang katawan. Hindi nabawasan ng kanyang anyo ng multo ang lakas ng suntok na iyon. Tuloy ang kompetisyon. Walang pakialam na sabi ni Zhu Wuchang. Laking gulat din niya. Ang lakas ni Duan Wudao ay hindi kapanipaniwala. Iniisip niya kung ano ang magiging laban ni na Duan Wudao, Diling, at Lin Fang. Ang iba ay hindi makakalaban sa kanila. Inaasahan ng lahat na makita ang mga laban na iyon. Gayunpaman, ang iba pang mga laban ay hindi na kinagigiliwan ng karamihan dahil tanging ang pinakamahusay lamang ang nagpasaya sa kanila. Ang mga mananalo ay ang pinaka-nakakasilaw na magsasaka sa buong Zuyu. Nakuha nila ang atensyon ng lahat. Sa pagtatapos ng ranggo, nanalo si Yu Xiaoxiao laban sa Dead Tree. Pagkatapos ay naroon din sina Qing Mengzin at Yun Feiyang.
Si Yunfei Yang ay partikular na malakas sa kanyang puwersa ng earth at langit. Pagkatapos ng round na iyon, sa wakas ay turn na muli ni Lin Fang. Sa pagkakataong ito, 3 tao lang ang hamanin ni Lin Fang. Diling, Jun Moshi at Duan Wu Dao. Sino ang pipiliin niya? Lin Fang. Biglang sabi ni Jun Moshi. Pagkatapos ay ibinaling ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Lin Fang, tinalo ni Duan Wu Dao si Zhu Xia. Hindi siya mas mahina kaysa kay Diling, siya ay isang hindi kapanipaniwalang henyo. Hindi ko akalain na lilito sa Zuyu ang mga halimaw na magsasaka gaya mo at ni Duan Wu Dao. Pwede mo pa akong i-pressure. Natalo na ako sa isang labanan na nakagambala sa serye ng mga tagumpay ko. Ngayon susuko na ako at hahayaan kang magpatuloy, ano sa tingin mo? Tanong ni Jun Moshi. Natalo na siya sa isang laban, kaya hindi na mukhang perpekto ang kanyang mga estatistika. Bukod dito, si Duan Wu Dao ay napakahirap talunin. Handa si Jun Moshi na tulungan si Lin Fang na manatiling malusog para sa kanyang mga huling laban. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 673, Diling at Duan Wu Dao. Hindi na kaimik si Lin Fang. Alam niya ang ibig sabihin ni Jun Moshi. Kailangan lang niyang tumanggo, at si Jun Moshi ay mag-aalok sa kanya ng tagumpay. Pagkatapos ay kailangan lang ni Lin Fang na makipaglaban kina Diling at Duan Wu Dao. Gusto niyang panatilihin ni Lin Fang ang kanyang determinasyon na lumaban at makibaka para sa tagumpay. Tumingin si Lin Fang kay Jun Moshi at tumanggo. Tumanggo si Jun Moshi at ngumiti. Wala siyang pag-asa na maging una pa rin. Malamang na magpupumilit sina Diling at Duan Wu Dao para sa tagumpay, ngunit umaasa pa rin si Jun Moshi na masilaw si Lin Fang. Sige. Lin Fang, hamanin mo ako ngayon. Malumanay na sabi ni Jun Moshi. Nataranta ang mga tao, hinihiling ni Jun Moshi si Lin Fang na hamanin siya. Sige. Sabi ni Lin Fang, tumanggo. Pipiliin ko si Jun Moshi. Gusto ni Lin Fang na labanan si Jun Moshi. Hindi naintindihan ng karamihan, hindi pa nila narinig ang pag-uusap ni Lin Fang at Jun Moshi kanina. Tumiti si Jun Moshi, hindi siya pumunta sa fighting stage. Sa halip, sabi niya. Sumusuko ako. Sumuko. Sumusuko na si Jun Moshi. Ang mga tao ay namangha. Halatang alam nila kung bakit siya sumusuko. Nais niyang mag-alok kay Lin Fang ng librerag panalo at isa pang pagkakataong manalo sa kompetisyon. Kinailangan lang ni Lin Fang na makipaglaban kina Diling at Duan Wu Dao ngayon. Pinahintulutan ni Jun Moshi si Lin Fang na maging isa sa 3 pinakamahusay na magsasaka sa kompetisyon. Jun Moshi at Tang Yu pareho kayong nakatingin kay Lin Fang. Pareho silang nag-alok sa kanya ng librerag panalo. Sa wakas, turn na ni Diling. Wala siyang pagpipilian, kailangan niyang labanan si Duan Wu Dao. Sinabi ni Jun Moshi kay Lin Fang na piliin siya para hindi na hamanin ni Diling si Lin Fang. Sa sandaling lumipat si Diling sa gitna ng yugto ng labanan, isang dambuhalang unos ang kumalat sa hangin. Ang lahat ay naghihintay para dito. Si Diling ay itinuturing na pinakamalakas na binata sa kompetisyon. Maraming tao ang nakatitiyak na si Diling ang mauunang makatapos at siya ang magiging pinakanakasisilaw na magsasaka ng kompetisyon. Si Duan Wu Dao ay sobrang brutal at marahas. Dahil nanalo siya laban kay Zhu Xia, itinuring siya ng mga tao bilang pangalawang pinakamahusay na magsasaka. Natalo niya si Zhu Xia sa 2 strike, iyon ay hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay naniniwala din na ang kabaligtaran ay totoo. Duan Wu Dao ay nakakakuha ng higit at higit na prestihiyo. Siya ang henyo ni Zuyu, isang maliit na bansa na kabilang sa Dragon Mountain. Pinasilaw niya ang kanyang bansa. Ngayon, magsisimula na ang mapagpasyang labanan, sino ang mananalo. Ang puso ng maraming tao ay tumibok. Dumating si Duan Wu Dao sa harap ni Diling. Si Diling ang pinakamalakas na kalaban na lalabanan ni Duan Wu Dao. Ang labanang iyon ay magiging mapagpasyahan para sa kanila. Kung matatalo kita, mauuna ako at magiging pinakamalakas na cultivator sa great competition ng Zuyu. Walang pakialam na sabi ni Diling. Pagkatapos ni Duan Wu Dao, kailangan lang niyang labanan si Lin Fang na walang hamon. Lumaban ka muna. Mahinahong sabi ni Duan Wu Dao. Nasa kanya ang warlord na si Chi, mananalo siya sa kompetisyon at maabot ang mga ulap. Ang tagumpay ay para sa kanya lamang, Duan Wu Dao. Mag-away tayo. Sabi ni Diling, na nagpakawala ng kaunting enerhiya sa kalangitan na bumagsak sa kalangitan. Gusto lang niyang masilaw sa sandaling iyon. Mag-away tayo. Galit na sigaw ni Duan Wu Dao. Ang Chi ng parehong mandirigma ay tila kaya nilang paksay ng planeta. Tila maaaring igalang ng mga Diyos si Diling para sa kanyang kalawakan na Chi, ngunit si Duan Wu Dao ay tila isang Diyos kasama ang kanyang warlord na si Chi. Nakakatakot at brutal na Chi. Ang labanang ito ay magiging hindi kapanipaniwala. Akala ng mga tao, sila ay naglalaway sa pag-asa. Sa kanilang mga mata, ang mananalo sa labanang iyon ay ang pinaka-nakakasilaw na cultivator sa great competition ng Zuyu. Kamo ng langit. Galit na si ni Diling. Isang nakakatakot na enerhiya ang bumagsak sa kalangitan at gamulong sa hangin. Ang presyon ay napakalaki, na nagdadala ng malakas na hangin at malakas na enerhiya kasama nito. Warlord Punch. Ang agresibong sigaw ni Duan Wu Dao. Nakakakilabot ang kamao niyang warlord, tila kaya niyang pisilin ang kapaligiran. Dumiretso siya patungo kay Diling. Boom.
Isang nakakatakot na liwanag ang tumakip sa dalawang mandirigma, ang mga pagsabog ay umalangaw sa hangin kasabay ng tibok ng puso ni Duan Wudao at Diling. Isang puting kulay at isang gintong kulay ang nagbanggaan at naging isang hindi kapanipaniwalang sinag ng liwanag. Pagkatapos ng ilang hindi kapanipaniwalang mga ilaw na nagpapaliwanag sa kapaligiran, ang dalawang mandirigma ay lumayo sa isa't isa at muling nagbanggaan. Hindi man lang sila masundan ng mga mata ng mga tao. Boom 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 boom. Isang nakakatakot na unos ang kumalat sa himpapawid. Dalawang ilaw lang ang nakita ng mga tao na sumisira sa kapaligiran. Paulit-ulit na nagsasalpukan ang kanilang mao. Ang dalawang silhouette ay nasa himpapawid at ang mga nakakasilaw na ilaw ay nasa lahat ng dako, ang mga pagsabog ay patuloy na tumunog. Muli silang naghiwalay at nagkatitagan sa pagkakataong ito. Pareho silang may tiwala sa sarili, parang mga bayani. Hindi mo ako binaygo Duan Wudao, ngunit mananalo pa rin ako. Sabi ni Diling bilang sigurado tulad ng dati. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at isang nakakatakot na enerhiya sa kalangitan ang kumalat sa hangin. Isang puyaw ng tubig ang lumitaw at ang kapaligiran ay kumikibot. Kinokontrol muli ni Diling ang espasyo. Maging si Duan Wudao ay kumikibot-kibot na para bang sasabak na siya sa kapaligiran. Diling, mayroon kang dugo sa kalangitan at espiritu sa kalawakan, naiintindihan mo ang layunin ng kalawakan at kayang kontrolin ang kapaligiran. Gayunpaman, ganoon ba kadali para sa iyo na manalo? Hindi sa iyo ang atmosphere. Malakas na sigaw ni Duan Wudao. Naglabas siya ng ilan pang warlord na si Chi at lumitaw sa paligid niya ang ilang silchi, biglang huminto ang atmosfera sa paligid niya. Mamatay. Galit na sigaw ni Duan Wudao. Ang kapaligiran sa paligid ng Diling ay tumigil din sa pagkibot at isang lakas ng selyo ang nakalok sa kapaligiran. Nakakatakot silang dalawa. Si Diling ay may kapangyarihan ng kalawakan, si Duan Wudao ay may lakas ng mga selyo. Pareho nilang makokontrol o may lock ang kapaligiran at sa gayon ay maimpluwensyahan ang kanilang kapaligiran. Si Diling ay mukhang malungkot. Nakakatakot ang lakas ng selyo. Si Duan Wudao ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Warlord Punch. Galit na sigaw ni Duan Wudao. Ang lakas ng selyo at ang suntok ng warlord ay bumaril patungo kay Diling sa hindi kapanipaniwalang bilis. Parang huminto ang oras. Pagwasak ng firmament. Sigaw ni Diling habang nakataas ang kamao. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Ang kalawakan ay mukhang lilipulin, at ang nakakatakot na suntok ng warlord ay nadurog din. Tanging warlord Chi na lang ang natira. Boom! Isa pang pagsabog ang umalangaw sa hangin. Sa pagkakataong ito, napaatras si Diling at mukhang mas galit na galit. Napakagaling Duan Wudao, napaatras mo ako ng isang hakbang. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang bangin ng dugo sa kalangitan. Malamig na sabi ni Diling. Ang isang nakakatakot na lakas ng dugo ay nagsimulang magiba-iba sa hangin. Isang malakas na chi ang lumabas at pinalibutan ang kanyang katawan, ang chi ay parang kumukulo. Nakalusot siya sa pinakatuktok ng ikasyam na layer ng Zuan Chi. Ang kanyang chi sa tuktok ng ikasyam na layer ng Zuan Chi ay nakakatakot. Gaano nakakatakot? Natigilan ng karamihan. Hindi nila akalain na sino man sa mga henyo sa kompetisyon ang makakapasok sa pinakatuktok ng ikasyam na layer ng Zuan Chi. Pagwasak ng firmament. Mamatay. Sa sandaling iyon, isang bagong kamao ang lumitaw at binomba ang kapaligiran. Word Punch. Sigaw ni Duan Wudao na mukhang malungkot. Nakakatakot ang suntok niya, pero nawala iyon. Boom. Ang isa pang nakakatakot na lakas ay damapo sa katawan ni Duan Wudao na nagpaungol sa kanya at napaatras. Gayunpaman, ang kanyang warlord na si Chi ay namumuo. Sealed doors, lumitaw. Sigaw ni Duan Wudao, ang kanyang boses ay parang nagmula sa sinaunang panahon. Biglang isang sinaunang Chi ang sumalakay sa kapaligiran. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 674, huling dalawang labanan. Boom boom boom. Ang mga nakakatakot na tunog ay umalangaw sa gabi. Tila nagbubukas ang mga pintuan ng time-space na nagmumula sa malalayong edad. Pagkatapos ay lumitaw sila sa hangin sa paligid ni Diling at pinalibutan ang kanyang katawan. Lahat ay nagtaas ng ulo at nakakita ng 8 selyadong pinto sa hangin. Ang lakas ng selyo na kanilang inilalabas ay nakakatakot. Ayon sa mga alingawngaw, ang prinsipe ng korona ng Zuyu ay may selyadong espiritu ng pinto. Totoo ang chismis noon. Ayon sa mga alingawngaw, ang sealed door spirit ay napakalakas. Naisip ng karamihan nang makita nila ang mga pintuan na iyon. Ang mga selyadong pinto ay mukhang nakakatakot, at ang kanilang lakas ay napakalaki. Itinaas ni Diling ang kanyang ulo at nakita ang 8 selyadong pinto. Sa Zuyu, sinabi na ang pinakamalakas na cultivator ay may 9 na selyadong pinto, si Duan Wudao ay mayroon ng 8. 9 na selyadong pinto ang pinakamataas na bilang na matatanggap ng kaluluwa. Nakalusot na si Duan Wudao hanggang sa ikasyam na layer ng Zuan Chi. Siya ay may napakataas na likas na kakayahan. Diling, sa aking mga selyadong pinto wala kang pagkakataon. Malamig na sabi ni Duan Wudao. Ang kanyang warlord na si Chi ay lalong nakakatakot. Kahit na mayroon kang espiritu ng selyadong pinto, hindi mo mapipigilan ang aking espiritu sa kalangitan. Sabi ni Diling na mukhang mas malamig pa. Ang kanyang puwersa at si Chi ay umabot na sa hindi kapanipaniwalang dami.
Titingnan natin kung hindi nito mapipigilan ang iyong espiritu, ngunit sa anumang kaso maaari kung ay silang iyong katawan. Pinagsalikop ni Duan Wuya ang kanyang mga kamay at marahas na sumigaw. Seal. Sa isang iglap, sabay-sabay na gumalaw ang 8 selyadong pinto at naging isang itim na ilaw na naglalabas ng mga dumadagandong na tunog. Tila papasok na ang mga pinto sa katawan ni Diling. Dugo ng firmament. Sigaw ni Diling, isang kakilakilabot na dugo sa kalangitan ang damaloy sa kalangitan at hamarang sa mga selyadong pinto. Malinaw sa kanya na kung ang mga selyadong pinto ay tumagos sa kanyang katawan at tatakan siya, ang kanyang espiritu at paglilinang ay nasa panganib, at marahil maging ang kanyang buhay. Gotcha. Isang nakakatakot na tunog ang lumabas sa hangin, nasira ang isa sa mga selyadong pinto, ngunit nandoon pa rin ang 7 iba pa at nakapaligid pa rin sa kanyang katawan. Si Diling ay nababaliw, ang kanyang pakikibaka ay nagpapauga ng lahat ng mga pintuan na iyon. Tila kaya nilang siliuhan ang kanyang katawan at ang kanyang lakas sa kalawakan. Pahinga. Marahas na sigaw ni Diling. Isang kakilakilabot na lakas ng kalangitan ang lumitaw nang masira ang isa pang pinto, naging isang light beam, at pagkatapos ay nawala. Kaya niyang sirain ang mga pinto sa kanyang hindi kapani-pani walang lakas. Hindi ito mangyayari. Sabi ni Duan Wu daw. Bumangon siya sa hangin at nagsimulang umikot. Ibinaba niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay ibinagsak ang sarili kay Diling ng buong bilis. Ang kanyang nakakatakot na diwa ng warlord ay naging isang brutal na bagyo. Si Duan Wu daw ay kasing bilis ng kidlat. Itinaas ni Diling ang kanyang ulo at tumingin kay Duan Wu daw, ang kanyang mga mata ay duguan na parang pagod. Mamatay ka, mamatay, mamatay. Si Diling ay sumigaw ng mamatay minsan at ito ay umalangaw at umalangaw sa kalangitan. Ang kalawakan na chi ay muling nanambalik ang tindi nito. Ginagamit niya ang kanyang pinakamataas na lakas ng ika-9 na layer ng Zuan Chi. Seal. Galit na sigaw ni Duan Wu daw. Bumangon ang isang nakakatakot na lakas ng selyo na tila kaya nitong itatak ang anuman. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at kumalat ang mga kaluskos sa hangin. Nawawasak ang ilang enerhiya, naramdaman ni Duan Wu daw ang isang nakakatakot na presyon sa kanyang katawan. Pahinga. Galit na umungol kay Diling, para siyang hayop. Ang kanyang dugong chi ay umaagos sa kalangitan, ang dugo sa kalawakan ay lumalaban sa kalawakan. Nakakasakit sa tenga ng mga tao ang mga tunog ng pagsipol. Anong eksena? Boom 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 boom. Ang mga pagsabog ay tila walang kasan. Ang espiritu ng selyadong pinto ay nasira ni Diling, ang kanyang kakaibang lakas ay kahanga-hanga. Mamatay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay lumipat si Duan Wu daw, at isang hindi kapani-pani walang dami ng warlord na si Chi ang bumagsak sa katawan ni Diling. Tila isang walang katapusang suntok ng warlord ang bumagsak sa katawan ni Diling. Walang humpay ang mga ingay habang ang kanyang katawan ay durog-durog. Ang yugto ng pakikipaglaban ay nagkaroon ng ilang hindi kapani-paniwalang bitak na nabuo. Nawala ang dalawa at naramdaman na lamang ng mga tao ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Si Duan Wu daw ay hindi magbibigay ng kahit isang pagkakataon kay Diling. Isang silweta ang gumuhit sa kalangitan at dumapo sa fighting stage. Natigilan ang lahat. Duan Wu daw. Siya ang magiging fine winner. Isang henyo mula kay Zuyu. Mabilis na lumabas si Diling sa lupa, ang kanyang chi ay marahas na umiikot habang ang kanyang damit ay punit-punit. Mabangis ang itsura niya habang tumutulo ang dugo sa bibig niya. Natalo si Diling, hindi niya akalain na matatalo siya. Natalo siya laban kay Duan Wu daw. Si Duan Wu daw ang magiging tunay na kampiyon at si Diling ang magiging pangalawa. Duan Wu daw, matatalo kita balang araw at maibabalik ko ang aking karangalan. Sabi ni Diling. Bumalik siya sa kanyang upuan at saka naupo ng naka-cross-legged. Nagsisimula na siyang maghilom ng mga sugat niya. Kahit na hindi siya mukhang apektado, ang kanyang mga panloob na organo ay malubhang nasugatan. Dinurog siya ni Duan Wu daw sa loob. Wala nang lakas si Diling, kaya naman hindi niya na ipagpatuloy ang kanilang laban. Hihintayin kita. Walang pakialam na sabi ni Duan Wu daw. Bumalik siya sa upuan niya at pumikit. Hindi maganda sa pakiramdam na ang kanyang espiritu ay umatake ng marahas tulad nito. Si Diling ay napakalakas din. Phew. Huminga ng malalim ang karamihan. Ang great competition ni Zuyu ay kahanga-hanga. Si Duan Wu daw ang magiging dakilang kampiyon. Siya ay magiging pinakamalakas na kampiyon kailanman. Si Diling ay magiging pangalawa lamang. At si Lin Feng, salamat kay Jun Moshi, ay matatapos sa ikatlo. Ang labanan ni Diling at Duan Wu daw ay naging hindi kapani-paniwala na ang iba pang mga laban ay nakakainip lamang. Siguro ang mga labanan sa pagitan ni Lin Feng at Diling o Duan Wu daw ay medyo nakakaaliw. Habang naghihintay ng turn ni Lin Feng, nanatiling kalmado sina Duan Wu daw at Diling. Sinimulan ni Zhu Wuchang ang mga natitirang laban. Ang iba pang mga labanan ay mabagal na nagaganap, sunod-sunod. Tila tatapusin ni Jun Moshi ang ika-4, ika-5 si Zhu Xia, ika-6 ang Tang Yuyu, ika-7 si Ling Xiao, ika-8 si Yun Fei Yang, ika-9 ang Dead Free, at pagkatapos ay si Qing Mengzin. Ang ika-11 ay si Yu Xiao Xiao. Sa 8 pinakanamumukuntinjing mga henyo, 3 ang nauwi sa kaawa-awang mga posisyon. Yu Mo ay namatay. Ang Dead Free at Yu Xiao Xiao ay nawala mula sa nangungunang 8 ranggo. Pinalitan sila ni Lin Feng, Tang Yuyu at Yun Fei Yang.
Ngayon, mayroon lamang Duan Wudao at Diling. Ang lahat ay nakadepende sa kanilang laban kay Lin Feng, ngunit ang karamihan ay nakatitiyak na ang listahan ng pagraranggo na kanilang pinagsama-sama ay mananatili. Mauuna si Duan Wudao, pangalawa si Diling at pangatlo si Lin Feng. Unti-unting lumiwanag ang gabi habang dahan-daang sumisikat ang araw. Nakipaglaban ang lahat, 2 laban na lang ang natitira. Sumuko na si Jun Moshi laban kay Duan Wudao, 2 laban na lang ang natitira. Lin Feng laban kay Diling at Lin Feng laban kay Duan Wudao. Tahimik ang buong paligid ng fighting stage. Naririnig ng isa ang kaluskos ng mga dahon sa lupa at ang kapaligiran ay tila mapanglo. Si Lin Feng ay kalmadong nakatayo doon, na parang walang kinalaman sa kanya ang kompetisyon. Hinangaan ng karamihan si Lin Feng sa pananatiling tahimik. Nakakagulat, tinanggap niya ang panukala ni Jun Moshi na magpumiglas, susubukan niyang lumaban. Lalabanan niya sina Duan Wudao at Diling. Nagawa niyang manatiling kalmado dahil alam niyang kaharap niya ang dalawang iyon. Krr. Krr. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa katawan ni Diling. Iminulat niya ang kanyang mga mata kung saan kumikislap ang matatalim na ilaw. Kasabay nito, binuksan din ni Duan Wudao ang kanyang mga mata. Kahit na hindi siya gaanong nasugatan gaya ni Diling, ang kanyang espiritu ay naapektuhan pa rin ng husto. Marahas siyang binomba ni Diling. Kaya naman, kailangan nilang dalawa ng mahabang panahon para makabawi. Idinilat nila ang kanilang mga mata. Sa wakas, magsisimula na ang mga laban. Naisip ng karamihan. Kahit na sigurado na ang resulta ng mga laban, naiinip pa rin silang makita sila. Magugulat kaya sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 675, Lin Feng vs. Diling. Lahat ay nakatingin kay Lin Feng, sino ang una niyang pipiliin para sa dalawang huling laban. Lin Feng, pumili ka, sabi ni Zhu Wuchang. Pinipili ko siya, sabi ni Lin Feng, nakaturo kay Diling. Si Lin Feng ay mukhang kalmado at tahimik. Dahil si Duan Wudao ay nanalo laban kay Diling, si Lin Feng ay dapat magsimula sa Diling. Mas madaling makipaglaban sa kanya kaysa kay Duan Wudao. Nakatitig si Diling kay Lin Feng, malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Kailangan bang ipagpatuloy ang mga laban? Walang pakialam na tanong ni Diling. Kahit na natalo siya laban kay Duan Wudao, hindi siya tumigil sa pagiging mayabang. Paano lalaban si Lin Feng sa kanya? Kung lalaban na ni Diling si Lin Feng, mawawalan siya ng mukha. Sa mata ni Diling, hindi kailangan ng dalawang laban na iyon. Ito ay walang kabuluhan upang magpatuloy. Naabot na ni Lin Feng ang pinakamataas na puntong maaabot niya. Akala mo noon ikaw ang pinakamalakas na magsasaka sa great competition ng Zuyu, paano na ngayon? Sabi ni Lin Feng. Pinaikit ni Diling ang kanyang mga mata. Kahit na normal lang ang boses ni Lin Feng, pinagtatawanan niya siya. Akala niya mauuna siyang matatapos kaya bakit niya naisip na tatapusin niya ngayon ang pangalawa. Hindi kayang magsalita ni Diling ng ganito, kaya kailangan niyang lumaban. Magaling. Dahil gusto mong lumaban, laban ako. Ipapakita ko sa lahat dito kung ano ang ibig sabihin ng pananalitang isang langgam na sinusubukang talunin ng isang puno. Ipapakita ko sa lahat kung paano mo pinahahalagahan ang iyong mga kakayahan. Pagkatapos ay tumalon si Diling pasulong at lumapag sa hindi kalayuan sa harap ni Lin Feng. Ang kanyang nakakatakot na brutal na chi ay tumakbo sa kalangitan at lumipat patungo kay Lin Feng. Ang kanyang lakas sa kalangitan ay muling lumitaw. Iniunat ni Diling ang kanyang mga kamay at hinawakan ang ilang bahagi ng kapaligiran, kaya niyang kontrolin ito. Isang nakakatakot na puyo ng tubig ang lumitaw at lumipat patungo kay Lin Feng. Tila maaaring patayin ng vortex na iyon si Lin Feng doon mismo. Gustong lumaban ng langgam, katawa-tawa. Sigaw ni Diling, nakakuyom ang kanyang mga kamao sa kapaligiran. Ang presyon ng hangin ay agad na nagdiin sa katawan ni Lin Feng. May impresyon si Lin Feng na pira-piraso na siya. Ang kapaligiran ay patuloy na kumikibot at ang mga tao ay nakakita ng mga guni-guni. Ang mga tao ay nanginginig, si Diling ay napakalakas pa rin. Siguro noong nakikipaglaban siya kay Duo Dao, hindi nila napagtanto kung gaano siya kalakas dahil sa mga pangyayari. Ngunit ang pagharap kay Lin Feng ay ibang kwento. Parang kaya niya itong patayin gamit ang dulo ng daliri niya. Ang ganoong uri ng labanan ay kakilakilabot at delikado. Ang mga braso ni Lin Feng ay dahan-dahan at magulo na umangat sa hangin, dahan-dahan niyang inilagay ang isang kamay sa kanyang likod. Isang metal na tunog ang lumitaw sa hangin nang lumitaw ang kanyang uhaw sa dugo na espada. Ito ay nagpapakalat ng dati nitong pulang ilaw ng dugo. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumangon sa hangin ng mapang api. Klang! Isang nakakatakot na espada na si Chi ang bumangon at naglabas ng mga sipol. Ang mapang apeng Chi na inilabas ni Diling ay humihina. Nagsisimula ng maging mas matindi ang layunin ng espada. Sa lakas at hangarin ni Lin Feng, ang sword Chi ay nakakakuha ng leverage. Firmament. Galit na sigaw ni Diling na ikuyom niya ang kanyang mga kamao, tila siya ay nasa perpektong pagsasanib sa kapaligiran. Ang presyon ay hindi kapani-paniwalang matindi sa katawan ni Lin Feng. Malabanan kaya ni Lin Feng ang hangarin ni Diling. Nang maramdaman ni Lin Feng ang lahat ng mapang-apeng lakas na iyon, ang kanyang espada na si Chi ay umabot sa unang antas ng layunin, pagkatapos ay sa ikalawang antas, pagkatapos ay sa ikatlong antas, pagkatapos ay sa ikaapat. Ang sword Chi ay naglalabas ng hindi kapani-paniwalang mga tunog.
Parang ang daming espada bigla, pero parang damadami pa rin. Ang espadang chi na iyon ay lalong tumitindi. Mamatay. Isang nakakatakot na liwanag ang lumitaw sa kalangitan, pula na parang dugo at kumikilos ng kasing bilis ng kidlat. Nahati pa nito ang kapaligiran sa dalawa na para bang ang mundo ay isang tinapay. Ang pulang ilaw pagkatapos ay tumama sa kalawakan. Level 5 ang sword intent ni Lin Feng sa sandaling iyon. Marahas na tumibok ang puso ng lahat. Ang sword intent ni Lin Feng dati ay level 4. Gumamit na siya ng level 4 sword intent para putulin ang braso ni Ling Xiao noon, tiyak na itinago niya muli ang kanyang lakas. Ang kanyang sword intent ay maaaring masira pa ang intensyon ng kalawakan. Lahat ng bagay sa ilalim ng sword intent cut like butter. Walang makakapigil dito. Level 5 ang sword intent ni Lin Feng, sa kanyang uhaw sa dugo na espada, nagsisimula palang maging seryoso ang mga bagay. Sumimangot si Diling, sa huli ay mas mahina pa rin si Lin Feng kaysa sa kanya. Bumalik si Diling at hinawakan ang kapaligiran. Ang kanyang hangarin sa kalawakan ay patuloy na inapi ang buong kapaligiran, lalo na ang pulang ilaw na iyon. Isang nakakatakot na purong chi ang nakakabaliw na gumagalaw sa kapaligiran. Ang earth at langit ay naglalabas ng mga dumadagandong na tunog. Ang mga pulang ilaw ay binumba. Sa wakas, ang mga pulang ilaw ay nawasak. Itinaas ni Diling ang kanyang ulo at napagtanto na si Lin Feng ay nasa himpapawid at bumababa kasama ang kanyang uhaw sa dugo na espada. Muli, nilalabas niya ang level 5 sword intent at parang wala nang iba. Mamatay. Galit na sigaw ni Diling. Siya ay bumangon sa himpapawid at ang kanyang layunin sa kalawakan ay umatake sa liwanag ng espada. Naglabas siya ng ilang mas dalisay na chi na mas malakas kaysa kay Lin Feng. Ikalawang espada. Sabi ni Lin Feng. Siya ay gumagalaw na parang hangin, at sa sandaling iyon ang kanyang espada ay gumagalaw patungo sa lalamunan ni Diling. Tatapusin kita. Sigaw ni Diling habang kinuyam pa lalo ang kanyang mga kamao. Isang nakakatakot na mapang-api na enerhiya ang muling lumipat patungo sa enerhiya ng espada. Ang mga kamay ni Diling ay naglalaman ng ilang nakakatakot na purong chi na inapi din ang uhaw sa dugo na espada. Gusto niyang pigilan ang pulang espadang iyon. Ikatlong espada. Isang dugong liwanag ang muling lumitaw at ang kapaligiran ay tila na puno ng uhaw sa dugo ng mga espada. Isang walang katapusang walang emosyong enerhiya ang lumipat patungo kay Diling na parang ulan ng mga palaso. Gusto nilang tumusok sa kanyang katawan. Bastos ka, sigaw ni Diling na parang hayop. Sabay itinulak niya ang dalawang kamay niya pasulong. Isang enerhiyang napakalaki ng bundok ang lumipat patungo kay Lin Feng. Naramdaman ni Lin Feng na ang isang aktwal na bundok ay tumitimbang sa kanyang mga balikat. Pakiramdam niya ay nasusuka siya sa ilalim nito. Ikaapat na espada. Hinugot ni Lin Feng ang isa pang espada, ang espadang iyon ay tila normal. Ang enerhiya nito ay hindi umabot sa kalan. Agad itong lumipat patungo sa parang bundok na mapang-ipang enerhiya. Pagkatapos ng banggaan, ang nakakatakot na bundok ng mapang-ipang enerhiya ay gumuho sa apat na magkakaibang direksyon. Mamatay. Ang uhaw sa dugo na espada ni Lin Feng ay hindi tumigil sa paggalaw habang sinusundan nito ang kanyang mga galaw. Isang anino ng espada na tila walang katapusang uhaw sa dugo ang gumalaw sa kapaligiran. Tinatanggal nila ang langit at tinatakpan ang earth. Hindi na makita ng karamihan kung nasaan ang espada. Tanging isang hindi kapani-paniwalang nakakasilaw na liwanag ng espada ang kanilang nakikita. Ang lupa at langit ay napuno ng mga espada. Gaano kalakas? Sinong nagsabing hindi makakalaban si Lin Feng? Naisip ng ilang tao sa karamihan, nanginginig ang kanilang mga ulo. Level 5 ang sword intent niya, hindi kapani-paniwala. Asar. Anggol na naman si Diling na parang hayop. Ang lakas ng kalawakan ay nanginginig ng nakakabaliw, pinawi ang kalangitan at tinatakpan ang lupa. Ang nakakatakot na dami ng enerhiya ng espada ay tuluyang nawala, at ang kurtina ng mga espada ay walang tigil na nawasak. Ikalabintatlong espada. Sabi ni Lin Feng sa isang solemne na paraan. Kaagad pagkatapos, ang mga tao ay nakakita ng isang nakakatakot na pulang ilaw. Nakikita lamang ng mga tao ang nakakatakot na dami ng liwanag ng espada habang naging normal muli ang kapaligiran. Ibinaba ni Diling ang kanyang ulo at iniunat ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang kanyang baywang at nakakita ng dugo. Nang ang mga tao ay namangha nang makakita ng dugo. Nasugatan si Diling. Siya ay nasugatan ng ikalabintatlong espada ni Lin Feng. Itinaas ni Diling ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng. Mukhang hindi siya makapaniwala sa mga mata niya. Ikaw. Sinaktan mo ako. Tanong ni Diling sa mahinang boses. Nakakagulat na nasugatan siya ni Lin Feng. Isa lang akong mahinang langgam na sinusubukang talunin ng isang napakalaking puno. Sinabi ni Lin Feng na walang pakialam ngunit tuya. Sinabi sa kanya ni Diling na siya ay isang langgam, ngunit ngayon ay ginagamit ito ni Lin Feng upang kutsain siya. Ang kay Diling ay napakalakas, ang ikalabintatlong espada ay napuno ng antas 5 layunin ngunit nasugatan lamang siya nito. Pagsisisihan mo iyon. Sabi ni Diling, ang isang nakakatakot na lakas ng kalangitan ay muling sumalakay sa kapaligiran, ang kanyang lakas ay umabot sa pinakatuktok ng ika-9 na layer ng Zuan Qi sa sandaling iyon. Panghihinayang. Bakit ako magsisisi ng kahit ano? Sabi ni Lin Feng, mahigpit na hawak ang kanyang uhaw sa dugo na espada. Mukha pa rin siyang kalmado at tahimik. Katulad ni Diling, tumataas din ang kanyang lakas. Boom!
Isang nakakatakot na lakas ang sumalakay sa kapaligiran, ikawalong Zuan Chi Layer. Si Lin Feng ay nakalusot sa ikawalong Zuan Chi Layer. Ang mga tao ay namangha, ang kanilang mga puso ay sumasakit sa pananabik. Si Lin Feng ay nakalusot sa ikawalong Zuan Chi Layer at ang kanyang layunin ay level 5, iyon ay si Lin Feng.